Oh, bakit may pagkain na naman dito? May message pang kasama. Teka, galing na naman ba ito kay Marvin? Oo pinabibigay niya sa'yo. Lara naman, di ba sabi ko sa'yo wag mo nang tanggapin yung bigay niya? Binasad ko na siya. Nakakahiya naman kung tanggap pa rin ako ng tanggap ng mga galing sa kanya eh. Baka isipin pa niya, pinapaasa ko pa siya. Ang kulit eh. Lagi siyang pumupunta rito kapag wala ka pa. At saka niya ako pipilitin tanggapin yung mga bigay niya. Iabot ko raw sa'yo. Hindi niya ako tinitigilan hanggat hindi ako pumapayag. Si Marvin talaga? Hay! Oh, sige. Kapag nakita ko siya, sasabihan kong huwag ka nang kulitin. Pasensya ka na ha. Naaabala ka pa tuloy. High school pa lang ay matalik na kami magkaibigan ni Lara. Para nang araw kaming pinagbiyak na bunga. Dahil kahit nang tumuntong kami ng koleyo, magkasama pa rin kaming dalawa. Sa tagal na namin magkaibigan, marami na kami napagdaanan. Kaya naman ngayong nasa 3 taon na kami sa kursong education, akala ko wala nang makakasira pa sa matibay naming samahan. Marami ang nagtataka kung bakit kami malapit ni Lara. Gayong magkaibang-magkaiba naman ang ugali namin. Masayahin kasi ako at palakaibigan. Habang marami naman na nangingilag kay Lara dahil sa pagiging mataray niya. Pero siguro totoo nga ang kasabihang opposites attract. Dahil magkasundo kami sa maraming bagay. Naiintindihan ko naman kung bakit ako yung pinupuntahan ni Marvin eh. Ako yung best friend mo. Siyempre, alam niyang mahalaga yung opinion ko sa mga manliligaw mo. Kaya nagpapalakas yun sa akin. Kaya nga laging tagdalawang serving din yung pagkain na dala niya. Kunwari concerned din sa akin. Pero ang totoo, nagpapadagdag lang yun ng pogi points sa'yo. Sana all na lang talaga may Mr. HRM na masipag na magluto at maghatid ng masarap na pagkain. Para naman maramdaman ko rin na may isang taong lagi akong iniisip at inaalala. Sira, wag mo na nga akong tuksuhin. Alam mo namang magkaibigan lang talaga kami ni Marvin. Kaibigan? Willing naman yung tao na maging kaibigan mo. Ikaw lang ang may ayaw. Sure ka talaga, Bes? Wala ka talagang kahit nakatiting na nararamdaman para sa kanya? Kahit konti lang, wala? As in? Oo, wala nga. Wala talaga. Alam mo namang hindi ko pa naiisip ang tungkol sa bagay na yan. Gusto ko munang unahin ang pag-aaral ko. Pati na rin yung part-time job ko sa fast food chain. Lalo pa ngayon, kailangan na ni Lolo ng maintenance medicine. Kulang na nga ang 24 oras ko doon pa lang. Kaya wala talaga akong time para sa mga ligaw-ligaw at boyfriend-boyfriend na yan. Sabi mo eh. Oh, ba't parang hindi ka naniniwala? Hindi naman sa hindi naniniwala. Naninigurado lang ako kasi nagsiselos ako. Magkakaroon na naman kasi ako ng kahati sa best friend ko. Baka kapag nagka-boyfriend ka na, mawawalan ka na lalo ng time para sa akin. Nag-guilty ako sa sinabi ni Lara. Mula kasi nang makatanggap ako ng scholarship na may kasamang part-time na trabaho, hindi na kami masyadong nakakapag-usap. Sa tuwing nagkakasama naman kami, sa halip na magkwentuhan at magkumustahan, ginagamit namin ang oras sa pagre-review para sa daily quizzes at exams. O kaya naman sa paggawa ng projects at paghahabol ng requirements. Dahil sa sobrang pagkaabala ko, tulog na lang talaga ang natatanging pahinga ko. Pwede ba namang isang tabi na lang kita ha? Best friend kaya kita. Parang kapatid na ang turing ko sa'yo. Hindi mangyayari ang iniisip mo, Bes. Sorry ha, kung hindi na kita nasasamahan palagi. Busy lang talaga ako. Hindi bale, babawi ako sa'yo. Promise. Okay ka lang? Ano ka ba? Para namang hindi tayo mag-best friend yan. O kumain ka na ng dala ni Loverboy. Parang nakakahiya naman kung kakainin ko to. Ha? Ang OA mo naman, Glessy. Masamang tumanggi sa grasya. Pagkain naman to, hindi mamahaling bagay. Tignan natin kung anong luto to. Beef broccoli at mushroom. Sosyalin. May dessert pang kasama. Ang haba talaga ng hair ng best friend ko. Sana all na lang. Sana all.
Kung ayaw mo kay Marvin, ibalato mo na lang siya sa akin para ma-experience ko rin yung ganito. Loka-loka! Hindi ko naman pag-aari yung tao. Pag-aari mo naman ang puso niya. Uy! Ang hyper mo ngayong araw ha? Nakainom ka ba ng gamot? Kumain na nga lang tayo? Fine. Nagugutom na rin naman ako. Oo nga pala. Munti ko na makalimutan, may dala rin akong kanin at ulam dito. Hindi man kasing sosyal nang galing kay Marvin. Special pa rin dahil ako nagluto. Special pork adobo na tuyo. Tikman mo. First time ko lang lutuin yan. Sana magustuhan mo. No harsh comments ha. Alam mo namang balat sibuyas ako. Ako na nga lang ang makikikain, magiging choosy pa ba ako? Pero napansin ko, parang nahihilig ka yata sa pagluluto. Di ba ayaw na ayaw mong nagluluto? Kasi sabi mo, nangangawi ulam ka pagkatapos. Ha? Dati yon. Yung hobby ko na to ngayon. Nakaka-relax kasi. Tinikman ko ang ulam na dala ni Lara. Pero napakunot ng noo ko nang may malasahang konting pait. Dahil ayoko masaktan ng damdamin niya, hindi na lang ako nagkomento pa. At tahimik na lang inubos ang pagkaing hinanda niya para sa akin. Kahit nung uminom ako ng tubig, parang may naiwang pa ring pait sa dila ko. Nawala na tuloy ang pagdadalawang isip ko na kainin ang pagkain galing kay Marvin. Chocolate lava cake ang dessert. Tamang-tama para pampaalis ng naiwang pait. Sumilay ang maliit na ngiti sa gilid ng labi ko nang makita ang pulang hugis puso na icing sa ibabaw ng cake. Wala akong kamalay-malay sa ngiti kong yun. Pero nahuli yun ng matalas na paningin ni Lara. Isang madilim na ekspresyon ang dumaan sa mukha niya na agad din namang nawala bago ko pa makita. Agad na napawi ng matamis na tsokolate ang pait na nalalasahan ko. Natuwa naman ako at mas lalong in-enjoy ang bawat subo ng cake. Nang bigla na lamang akong may nakitang isang maliit na langaw na dumapo sa kamay ko. Napatili ako at winasiwas ang kamay para maitaboy ang pesteng insekto. Ew! Langaw! Bakit may langaw dito? Ayun pa oh! Ay, kadiri! Langaw? Nasaan? Wala naman ako nakikita. Ayun! Ayun, lumilipad! Ha? Teka, saan na nagpunta yung mga langaw? Bakit bigla na lang nawala? Aling mga langaw bang sinasabi mo? Wala naman ako napansin. Okay ka lang ba, Bes? Hindi kaya pagod ka lang at kulang sa tulog? Night shift ka pa naman tapos umaga lagi yung klase natin. Umuwi ka na lang kaya muna at magpahinga. Hindi, okay lang ako. Guni-guni ko lang siguro yun. Nagkamali lang ako ng tingin. Nagtataka man ipinagsawalang bahala ko na lamang ang kakatuwang pangyayaring yun. Pagkatapos naming kumain, dumiretso na kami sa susunod naming klase. Habang naglalakad kami ni Lara sa hallway, naririnig ko pa rin ang ingay na likha ng mga lumilipad na langaw. Impit lamang ang ingay na yun, na para bang nasa malayo ang pinagmumulan at hindi sinasadyang nahagip lang ng pandinig ko. Subalit bahagya rin yun lumalakas at para bang sinusundan ako kahit saan man ako pumunta. Sa tuwing lilingon naman ako sa pinanggagalingan nun, wala naman akong nakikitang kahit ano. Lumakas sa tenga ko ang sari-saring pagaspas ng pakpak ng maliliit na insekto. Maya't maya akong nagpapalinga-linga. Naging kapansin-pansin ang kakaibang mga kinikilos ko. Kaya pinagtitinginan na rin ako ng iba pa naming mga kaklase. Mabuti na lang at nasa pinakalikod ng classroom ang pwesto ko. Panay naman ang sulyap ni Lara sa akin. Marahil ay nag-aalala sa kalagayan ko. Paglipas ng oras, nagsimula naman akong manghina at mahilo. Para akong magkakasakit. Umakyat naman ang kilabot sa akin. Nang bigla kong maramdaman na parang may mga langaw na gumagapang sa balat ko. Kahit wala naman ako nakikita. Naramdaman ko pang may dumapo rin sa labi ko. Muntik pa akong masuka. Akala ko madadagdagan pa ang mga kakaibang sintomas ko.
Nang bigla ko nalang maramdaman ang banayad na init ng isang bagay sa dibdib ko. Napahawak ako ng mahigpit sa bagay na yun. Isang kwintas na proteksyon na galing sa lolo ko. Nakapagtatakang bahagyang naibsan ng mga dinaramdam ko. Sa huli, nagpasya na lamang ako umuwi para ipahinga ang mabigat kong katawan. Habang pauwi naman ako, unti-unti pang bumuti ang pakiramdam ko. Nagsimula akong maghinala sa nangyari. Pero nawaglit yun sa isipan ko nang sa labas pa lang ng bakuran namin ay bumungad na sa akin ang malakas na boses ni Lola Aida. Napangiti akong pumasok sa loob ng bahay namin. Oh, La! Sino naman pong kaaway nyo? Malayo pa lang. Dinig na dinig ko na po kayo sa labas Glessy Apo, nakauwi ka na pala. Kaaway? Wala ako kaaway. Pinagsasabihan ko lang tong lolo mo na uugod-ugod na nga eh. Napakatigas pa rin ng ulo. Lo, ano na naman po ang nagawa nyo at pinagagalitan na naman po kayo ni Lola? Ewan ko ba dyan sa lola mo kung ano na naman ang problema niyan. Napakahilig tumalak na wala namang dahilan. Daig pa yung mga alaga nating manok eh. Wag mo na lang pansinin po. Maupo ka na at kumain bago magpahinga. Ba't itatago mo pa talaga kay Glessy ang katigasan ng ulo mo, ha, Ambo? Nagmamatigas ka na talaga ngayon, ha? Bakit po? Ano po bang nagawa ni Lolo? Nahuli ko lang naman yung magaling mong lolo na bumalik na naman sa dati niyang gawain. Kahit na ilang beses na natin siya sinabihan na tumigil na dahil makakasama sa kalusugan niya. Bumalik na naman po kayo sa pag-aalbularyo, Lo? Di ba nangako po kayong ititigil na yan? Dahil baka makaapekto sa kalusugan nyo. Lolo naman, ambilin po ng doktor, magpahinga kayo. At huwag gumawa ng mga nakakapagod na gawain. Simpleng pagtatawas lang naman at pagbibigay ng halamang gamot ang ginawa ko, Apo. Hindi naman ako masyadong napagod o nahirapan. Lolo, hindi na po kayo bumabata. Paano na lang po kung hindi ganun kasimple ang kailangan yung gawin sa susunod? Paano kung kailangan niyo pang magsagawa ng mahabang ritual? Baka hindi niyo po kayanin at ma-ospital na naman po kayo. Sige, Apo. Pagsabihan mo yung lolo mong matigas ang ulo. Baka sakaling makinig sa'yo. Nagsasawa na ako sa kapaulit-ulit dyan. Kayo namang dalawa, parang konting sakit-sakit lang eh. Masyado na kayo kagad nagpapanik. Lo, 2 linggo po kayong na-confine. Hindi po simpleng sakit-sakit lang yung nangyari sa inyo. Mahina na po ang baga nyo. Tapos may alta pressure pa po kayo. Sa edad nyo, kailangan na po talaga nating bantayan ang kalusugan nyo. Gusto lang po namin ni Lola na ingatan kayo. Para matagal pa po namin kayong makasama. Huwag niyo naman po sanang masamain yun. Hindi naman sa may namasama kung pag-aalala niyo sa akin ng lola mo. Pero sana ipapagbigyan niyo rin ako. Kahit paminsan-minsan lang. Gusto ko lang naman na kahit papaano makatulong pa rin ako sa ibang nangangailangan ng tulong ng isang katulad kong albularyo. Gusto ko rin naman sanang makatulong sa gastusin natin sa pang-araw-araw. Lalo na sa pambili ko ng mga gamot ko. Sa edad kong to wala nang gustong kumuha sa akin bilang karpintero. Ang pag-aalbularyo na lang alam kong gawin. Kapag wala akong ginagawa, pakiramdam ko wala na akong silbi pa sa mundo. Lolo, hindi po kayo dapat nag-iisip ng ganyan. Gumagawa rin naman po kayo ng mga gawaing bahay at tinutulungan si Lola sa pagtitinda ng merienda. Hindi naman po porket wala kayong naiaambag na pera ibig sabihin na agad wala na kayong silbi. Sa ibang paraan lang kayo tumutulong at nag-aambag. At saka, ang tagal nyo na rin pong naghanap buhay para sa amin nung malakas pa po kayo. Hayaan niyo pong kami naman ang mag-alaga sa inyo. Tama ang apo natin, Ambo. Sapat na para sa akin ang pagtulong mo sa pagtitinda ng ginataang halo-halo at sa kakalamay araw-araw. Isa pa, naging mabuti kang padre de pamilya ng napakaraming taon. Hindi man nagtapos ang mga anak natin sa pag-aaral, nagawa naman nating itaguyod sila hanggang sa nakaya na nilang tumayo sa sarili nilang mga paa. Nabiyayaan pa tayo ng napakabait na apo na kahit kailan hindi tayo binigyan ng sakit ng ulo. Nako, kung alam nyo lang kung gaano ako kasaya na marinig yan sa inyong dalawa.
Pero sana mapagbigyan niyo pa rin ako sa hiling ko. Gusto ko pa rin gamitin ang kaalaman ko kahit paminsan-minsan lamang. Malaking parte rin kasi yun sa pagkatao ko. Hindi ko basta-basta maiiwan o makakalimutan. Alam ko naman kung hanggang saan ang kaya ng katawan ko eh. Pangako, hindi ko to aabusuhin. Kaya pagbigyan niyo na sana ako. Nagkatinginan kaming dalawa ni Lola Aida. Ilang dekadang naging albularyo si Lolo. Hindi na nakapagtataka kung bakit malaking bahagi yun sa buhay niya. Minana pa niya ang taglay niyang karunungan sa lola niya. Mahirap alisin ang pagkaalbularyo sa kanyang pagkatao. Nakita ko sa mga mata ni Lola ang pangunawa at paglambot ng kanyang puso. Malumanay na muli ang boses niya na kausapin si Lolo. O sige, pinapayagan na kitang bumalik sa pagiging albularyo mo. Basta't ipangako mo lang na hindi ka tatanggap ng mga mahihirap at nakakapagod na kasong maaari makaapekto sa kalusugan mo. Talaga, Aida? Pinapayagan mo na ako? Oo, Ambo. Pinapayagan na kita. Sinasabi ko na nga ba't hindi mo ako matitis eh. Salamat, mahal. At pinagbigyan mo ako. Anong mahal-mahal ang sinasabi mong matanda ka? Pangilabot ka nga, Ambo. Hindi ka na nahiya kay Glessy. Uy, ano namang masama sa pagtawag ko sa ilang mahal? Yun naman ang tawagan natin noon na. Huwag po kayo mahiya sa akin, La. Ang sweet nyo nga po eh. Nakakakilig. Oh, narinig mo, mahal? Ayos lang daw Iglesi. Kapag ako nainis, Ambo, babawiin ko ang permiso ko sa'yo. At saka hindi pa ako tapos sa sasabihin ko. May kondisyon ng pagpayag ko, no? Kondisyon? Ano namang kondisyon na kailangan kong sundin? Iwasan mo na ang pagkain ng matatabang pagkain. Narinig ko sa anak ni Saling na nakita ka raw niyang nagtatago habang kumakain ng chicharon bulaklak. Talaga yatang gusto mo mamatay ng maaga, ikaw na matanda ka. Uy, isang beses lang naman yun. Hindi na maulit, mahal. Tahimik na lang ako nakinig habang inilalatag ni Lola ang mga kondisyon niya. Lihim din ako natatawa sa kakulitan ni Lolo. Dahil may hirit siya sa bawat sinasabi ni Lola. Sa ganitong klase ng tahanan ako lumaki. Masaya, maingay, puno ng pagmamahal at pag-aalaga. Kaya naman kahit naulila na ako sa mga magulang at walang mga kapatid, naging masaya naman ang kabataan ko. Dahil meron akong lolo't lola na pinunan ng pagkasabi ko sa isang mapagmahal na pamilya. Lo, sumunod na lang po kayo sa mga sinabi ni Lola. Para naman po sa kabutihan niyo yun. Ay, ano pa nga bang magagawa ko? Gayong pinagkaisahan nyo na akong dalawa. Hindi naman po sa pinagkakaisahan namin kayo, Lo. Sadyang pareho lang namin kayong mahal. Kaya pareho rin kami nag-aalala sa kalusugan niyo. O siya, sige na. Makikinig na ako. Pero teka nga muna, Iglesia po. Bakit parang... Ilang segundo akong tinitigan na mataman ni Lolo na para bang may inoobserbahan sa akin. Pamilyar ang paraan niya ng pagtitig na yun. Para akong pasyente na nasa opisina ng doktor. Bigla tuloy akong kinabahan. Ano po yun, Lo? Bakit ganyan po kayo makatingin? Nasaan na yung binigay ko sa'yo proteksyon? Lagi mo bang suot yun gaya na sinabi ko sa'yo? Suot ko po lagi. Hindi ko nakakalimutan. Kinapa ko ang kwintas na nakasabit sa leeg ko at saka hinubad yun. Saka ko lang naalala na bigla yung uminit kanina. Sa isang dulo nito nakatali ang isang maliit na pouch na gawa sa pulang tela. Isang makinis na bato ang laman nun. Ngunit laking gulat ko na lang nang buksan ko ang pouch. May mga pekas na itim na ang bato sa loob. Hala! Paanong... Lo, bakit po nagkaroon ng maraming itim? Sinasabi ko na nga, be. Anong ibig sabihin nito, Ambo? May nais bang sumalbahi sa apo natin? Mukhang gano'n na nga, Aida. Ang batong yan ay isang ordinaryong mutya ng ilog na dinasalan at niritualan ko noon.
upang maging mabisang pangontra sa kapangyarihang itim. Merong may gustong manakit kay Glessy. Maaari sa pamamagitan ng barang o kulam. Pero hindi yun tumalab dahil sinaluyo ng proteksyon. Sa nakikita kong baka sa aura ng apo natin, malamang barang ang isinagawa sa kanya. Hindi ako makapaniwala sa narinig. Bigla ko naalala ang mga kakaibang sintomas na naramdaman ko kanina. Binabarang na pala ako nun. Pero wala man lang akong kamalay-malay. Kung wala akong suot na proteksyon, baka mas malala pa ang naranasan ko. Glessy, apo, may natatandaan ka bang nakaalitan mo o nakasama ang loob na sa tingin mo maaaring gumawa sa'yo nito? Wala, Hulo. Hindi ko po talaga alam kung sino ang gagawa nito sa akin. Sigurado ka ba, apo? Para kasi may isagawa ang klase ng pambabar na ginamit sa'yo kailangan mahawakan ka o kaya naman may kainin kang pagkain na siyang magsisimula ng proseso ng barang. Naguguluhan po talaga ako, Lo. Saka, sa dami po ng mga taong nakakasalamuha ko sa school at sa trabaho, hindi madaling puntuhin kung sino ang may gawa. Kung ganun ang tanging magagawa ko lamang sa ngayon bigyan ka ng dagdag proteksyon upang mas lalong hindi ka tablan. Kung sakali mang tangkain muli ng taong yon na barangin ka, hindi naman ganong malakas ang barang na ginamit sa'yo. Magkakasakit ka lamang at mararakay sa higa ng 1 linggo at gagaling din pagkatapos. Pero mas mabuti na rin kung mag-iingat tayo. Kahit papaano na panatag ang kalooban ko. Matapos matanggap ang dagdag na proteksyon na bigay ni Lolo. Taglay ni Lolo ang kakayahan at kaalaman bilang isang magaling na albularyo. Kahit na panandalian siya natigil sa gawaing yun, sigurado akong epektibo ang galing sa kanya. Sa kabilang banda, hindi mawala ang mga agam-agam sa isipan ko. Hindi pa rin kasi ako makapaniwalang may taong gusto akong saktan. Gamit ang isang napakaruming paraan. Alam ko sa sarili ko na wala akong ginagawang masama. Wala rin akong inaagrabyadong tao. Malinis ang konsensya ko at walang inaapakang kahit sino. Kaya hindi ko lubos na maisip kung bakit may gustong gumawa ng masama sa akin. Glessy, apo, maging mapagmatsyag ka sa mga nakakasalamuha mo. Baka may taong lihim na nagagalit o may sama ng loob sa'yo, pero hindi mo lang alam. Mahirap kalaban ng mga taong tumitira ng patalikod, lalo pa yung pinagkakatiwalaan mo. Pero tatraydorin ka lang pala sa huli. Tama lang talaga na bumalik ako sa pag-aalbularyo. Kawawa naman ang mga katulad ng apo natin na walang kamalay-malay pero pinagbabala ka na pala ng masama. Kinagabihan lutang ang isip ko nang pumasok ako sa part-time job ko bilang isang staff sa isang fast food restaurant. Hindi ako tuluyang matatahimik hanggat hindi ko nalalaman kung sino ang nagpabarang sa akin. Natatakot kasi ako na baka maulit yun. Hati ang atensyon ko habang nagkakahera at kumukuha ng order. Kaya hindi ko agad nakilala kung sino ang lalaking nakatayo sa harap ng counter. Hi, Glessy. Mabuti naman, maayos ka na. Marvin? Anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman na sa branch na to ako nagtatrabaho? May nakapagsabi lang sa akin. Si Lara ba? Siya lang kasi nakakaalam kung saan ako naka-assign Si Lara nga pero huwag sana magagalit sa kanya. Ako kasi yung nagpumilit na sabihin niya sa akin. Hindi naman ako galit. Nasurpresa lang ako na nakita kita dito. Nagkataon lang. Nabalitaan ko kasi na umabsent ka raw bigla dahil sumama ang pakiramdam mo. Nag-alala ako. Kaya lang wala naman akong paraan para kumustahin ka. Sinubukan ko rin hingin kay Lara ang number mo. Pero hindi niya binigay sa akin. Tama lang ang ginawa ni Lara. Hindi ko talaga binibigay ng basta-basta sa iba yung number ko Pero, bakit ka ba nandito? Ang totoo niyan, naisipan ko lang dito kumain kasama yung mga kaibigan ko. Hindi ko naman nakalain na makikita nga kita. Pero okay na rin yun. At least nakita ng dalawang mata ko na ayos ka lang. Hindi na ako mag-aalala. Ganun ba? Okay naman ako. Wala naman akong sakit. False alarm lang yun kanina. Salamat sa concern. Wala yun. Natural lang naman sa kaibigan na mag-alala. Buti na lang talaga dito namin naisipan kumain. O-order ka na ba?
Ang sama na kasi ng tingin ng supervisor namin eh. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Anong order nyo? Bibigyan ko kayo ng discount. Tila may isang maliit na kamay ang banayad na humaplos sa puso ko dahil sa ipinakitang pag-aalala ni Marvin. Pero hindi ko rin napigilan na mailang dahil sa presensya niya. Hindi lang naman si Marvin ang unang lalaki na ligaw sa akin at binasted ko. Pero siya lang ang nagkaroon ng kakaibang epekto sa akin. Dahil wala pa akong karanasan sa pag-ibig, hindi ko agad lubos na naintindihan ang tunay kong nararamdaman. Sa dami ng customer at pinagawa sa akin ng bisor namin, nawala rin naman sa binata ang isip ko. Nang muli ko siyang maalala, bakante na ang mesa nila at mukhang kanina pa sila nakaalis. Mag-aalas 2 na madaling araw na matapos ang shift ko. Ako lang mag-isa ang naghihintay sa terminal ng jeep. Madalang ang dumadaang sasakyan ng ganong oras. Kaya namomroblema ako kung paano makakauwi agad. Nagulat na lang ako nang biglang may pumaradang motorsiklo sa harap ko. Kinabahan ako bigla at maglalakad na sana palayo. Pero bigla ko narinig ang isang pamilyar na boses na tumawag sa pangalan ko. Hatid na kita, Glessy. Marvin? Anong oras na? Akala ko kanina ka pa nakauwi. Malapit lang dito yung bahay ng isa kong tropa eh. Doon sana ako makikitulog. Kaso bigla ulit akong nagutom eh. Order sana ulit ako ng cheeseburger at fries. Pero nakita kita mag-isa lang dito sa terminal. Oo no, hatid na kita. Huwag na. Makakaabala pa ako. Nakakahiya naman. Wala to. Ako naman nag-offer eh. Kaya okay lang kahit abalahin mo ko ng abalahin. Mas gusto ko nga yun eh. Ikaw talaga, Marvin. Masyado ka mapagbiro. Pero wag na nga. Salamat na lang sa offer. May dadaan pa namang jeep dito eh. Okay lang sa akin maghintay. Sigurado ka? Oo nga. O sige, sasamahan lang kita rito hanggang sa makasakay ka. Para hindi nakakatakot kasi mag-isa ka lang eh. At saka para sigurado rin akong safe ka. Ano ba? Hindi na kailangan. Sanay naman na ako sa ganito eh. Hindi lang naman to yung unang beses na na-assign ako sa late shift. Next month, baka 6 a.m. naman yung labas ko. Hindi na alanganing oras para sumakay. 6 a.m.? Eh di ba 7 a.m. ang pinakamagang time ng klase sa school natin? Paano yun? Diretso pasok ka na kahit wala ka pang tulog? Oo, ganun talaga. Kailangan magtiis. Diyan talaga ako bilib na bilib sa'yo eh. Sobrang sipag mo. Hindi biro ang pagsabay ng trabaho at saka pag-aaral. Pero nakakaya mo yung balansehin. Kaya hangang-hanga talaga ako sa'yo eh. Nakaka-inspire ka. Ikaw naman, masyado kang bilib sa akin. Natural lang naman na gawin ko to kasi may mga pangarap akong gustong matupad. Kahit naman sinong may pangarap, kayang tiisin at harapin ang lahat ng pagod at hirap. Magtagumpay lang. Diyan ka nagkakamali, Glessy. Hindi lahat ganyan ang mindset. Yung iba kasi puro lang pangarap, pero kulang naman sa gawa. Tapos sila pang may ganang mainggit sa success ng iba. Hihilahin ka pa nila pababa. Bihira ang mga taong kagaya mo, kaya dapat proud ka sa achievements mo. Deserve mo yan, kasi pinagpagura mo yun lahat eh. Huwag mo naman ako masyadong purihin. Pumapalakpak na ang tenga ko oh. Pero, bakit mo ba ginagawa ito, Marvin? Hindi ba sinabi ko na sa'yong hindi pa ako handang magka-boyfriend? Hindi mo kailangan mag-overthink sa ginagawa ko. Wala akong ibang motibo rito. Gusto ko lang masiguro na safe ka. Kahit pa sinong kaibigan kong babaeng nakita ko mag-isa naghihintay sa isang madilim na terminal, mag-offer din akong ihatid sila pa uwi. Hindi ka naman special, no? Ikaw JGSS ka. Natawa na lang ako sa sinabi ni Marvin. Hindi siya nakakabagot kasama. Dahil kahit mapagbiro siya, may sense pa rin siyang kausap. Napahaba ang kwentuhan namin. At napag-usapan pati ang kanya-kanya naming pamilya. Ang mga pangarap na gusto naming maabot. Pati na rin ang mga plano namin sa buhay. Lalo pa naming nakilala ang isa't isa. Komportable ako sa kanya. Ramdam ko kasi ang sinseridad sa bawat salita. Gayun din ang respeto niya sa akin bilang babae. Parang ang bilis lang lumipas ng oras habang magkasama kami. Bahagya pa ako nagulat sa biglang pagdating ng jeep.
Napabilis ng tibok ang puso ko habang pinapanood ko si Marvin na kumakaway sa akin. Habang lulan ako ng papalayong jeep. Kinaumagahan maaga akong pumasok ng school. Sa pathway pa lang sa entrance gate, nakasalubong ko na si Lara. Gulat na gulat ito nang makita ko. Leslie? Paano? Okay ka lang? Oo naman. Ba't parang nakakita ka ng multo? Ako lang to, Bes. Ano kasi? Di ba masama ang pakiramdam mo kahapon? Di ba sabi mo pa nga magkakasakit ka pa yata pero bakit parang magaling ka na ngayon? Masama talaga ang pakiramdam ko kahapon. Pero okay na ako ngayon. Nagawa na ng paraan ni Lolo. Buti nga naagapan eh. Ikinuwento ko lahat kay Lara. Maging ang tungkol sa di kilalang tao na nagpabarang sa akin. Nanlalaki ang mga mata niya habang nakikinig. Na para bang hindi siya makapaniwala sa mga sinasabi ko. Dati palang albularyong lolo mo? Akala ko ba karpintero siya? Karpintero nga, pero albularyo rin siya. Hindi ko ba nasabi sa'yo? Maraming nakakakilala kay Lolo sa lugar namin dahil mahusay siyang albularyo. Yun nga lang, huminto siya kasi nagkasakit. Nanggagamot na ulit siya ngayon pero paminsan-minsan na lang. Masama kasi sa kanya ang sobrang pagod. Kaya ikaw, kapag may nangulam sa'yo, kay Lolo ka na lumapit. Libre nilang kapag ikaw. Sige, pero hindi naman kasi ako naniniwala sa kulam eh. Di ba kwento-kwento lang yan? At gawa-gawa ng mga taong mangmang at walang pinag-aralan? Future educators tayo. Hindi tayo dapat naniniwala sa mga pamahiin at lumang paniniwala na ganyan. Natahimik ako sa sinabi ni Lara. Gusto ko sanang ma-offend pero naisip ko na baka masyado naman akong sensitive. Marami naman talagang hindi naniniwala sa kulam at barang. Kaya naiintindihan ko rin kung bakit ganun ang reaksyon niya. Ngumiti na lang ako at iniba ang usapan. Nabanggit ko bigla ang tungkol sa amin ni Marvin. Oh, bakit bigla kang tumahimik? Wala. Napansin ko lang kasi yung ngiti mo habang nagkukwento ng tungkol sa inyo ni Marvin. Mukhang iba na yan ah. Ikaw ako may kerengkeng ka na. Nilabas mo na rin ang natatago mong landi. Grabe ka? Karengking agad? Nagkwentuhan lang naman kami. Kunwari ka pa. Baka nga nagpapakipot ka lang eh. Binasted mo na pero ini-entertain mo pa rin yung attention niya sa'yo. Umamin ka na kasi, Bes. Gusto mo rin si Marvin, no? Wala akong sinasabing gusto ko siya ha, pero sa tingin ko, hindi naman talaga siya mahirap magustuhan. Mabait naman siya at caring. Tapos thoughtful pa. Tsaka masayang kasama ha. Kaya lang, hindi pa talaga ako handang pumasok sa isang seryosong relasyon eh. Tsaka na lang kapag nakagraduate na tayo. Hindi ko sasabihin sa kanya pero kung makakapaghintay siya ng ganun katagal at kung sakaling manliligaw pa siya ulit, sasagutin ko siya. Biglang sumambakol ang mukha ni Lara. Nagulat ako at natigilan sa biglaang pagbabago ng emosyon niya. Ilang segundo niya akong tinitigan ng diretso sa mga mata. Hindi ko alam kung bakit bigla ko nilang naisip na parang ibang tao ang kaharap ko. Bakit, Lara? May nasabi ba akong masama? Hoy! Magsalita ka naman! Wala to. Naiinis lang ako kasi buti ka pa sigurado makakagraduate ka na next year. Eh ako, parang malabo yata. Ha? Bakit naman malabo? Akala ko ba sabay tayo? Wala ka namang back subjects, di ba? Wala, pero ang problema ko yung pambayad ng tuition para sa next sem. Hindi na kasi magpapadala ng pera si Mama. May sakit daw kasi yung kinakasama niya sa Canada. Kailangan nila ng malaking halaga para sa surgery na gagawin. 1 taon na lang naman eh. Siguro naman, pwede nilang gawa ng paraan. Baka may iba pa kayong mga kamag-anak na pwedeng hingan nyo ng tulong. Tapos, babayaran mo na lang kapag nakagraduate ka na at nakahanap ng trabaho. Ayoko nga humingi ng tulong sa kanila. Yung mga kamag-anak namin sa side ni Papa bago pa sila magbigay, ang dami munang sasabihin. Nakakarindi. Tapos yung sa side naman ni Mama, aalilain ka para sa napakaliit na halaga. Inoferan ako ng pinsan kong lalaki na mag-live-in nanny sa kanila. Hindi ako pumayag no. Napakakukulit at sutil kasi ng mga anak nun. At saka baka manyakin pa niya ako. Nasa ibang bansa rin kasi yung asawa eh. So, anong balak mo?
Nag-iisip pa nga ako. Ay, buti ka pa sagot ng tita mo yung tuition mo. Kaya kahit maliit lang ang scholarship allowance mo hindi ka naman namumroblema sa pambayad ng tuition. Tapos wala pa silang ibang ine-expect sa'yo maliban sa grades mo. Sana may ganyan din kaming kamag-anak. Kaso wala Maswerte talaga ako sa tita ko. Wala pa akong naririnig kay tito at sa mga pinsan ko. Malaki rin ang utang na loob ko sa kanila. Dahil nagbibigay talaga sila basta sa pag-aaral ko. Hindi ko tuloy alam kung paano ko sila mababayaran. Huwag mo nang problemahin yon. Hindi naman sila nagpapabayad, diba? Choice naman nila yung pagtulong sa'yo. Kahit na, pinaghirapan pa rin nila yung perang pinapadala nila. Sobra-sobra naman ang meron sila. Kaya nga sila nakakapagbigay pa. Basta tanggapin mo lang. Hindi ako sang-ayon sa sinabi ni Lara. Pero para hindi na humaba ang usapan, hindi na lang ako sumagot. Hindi ko rin maiwasang mapatanong sa sarili ko kung masyado lang ba ako nag-iisip. Kanina ko pa kasi napapansin na para bang may iba pa siyang gustong ipakahulugan sa mga salitang binibitiwan niya. Baka kasi hindi naman yun ang intensyon ni Lara at ako lang talaga ang naglalagay ng mali siya. Palihim ko siyang inobserbahan. Salubong pa rin ang kanyang kilay at parang malalim ang iniisip. May nababakas akong pagkabahala sa kanyang ekspresyon na baka dala lang na napipintong pagtigil niya sa pag-aaral. Part-time job na lang ang hanapin mo. Kahit sa call center mag-apply ka. Total, English major naman tayo. Gracie naman, alam mo namang English Carabao lang ang kaya ko. Hindi naman ako kasing galing mo mag-English. Sa interview pa lang, bagsak na ako. Wala naman kasi ako ng utak mo. Ay, bakit kasi hindi ako kasing talino mo? Hindi naman ako matalino Nag-aaral lang. Nako, Bes, tama na ang pagpapahumble. Nag-aaral din naman ako pero kahit anong gawin kong aral laging pasang-awa pa rin ang mga score ko sa quiz at exam natin. Bobo kasi ako. Ano ka ba? Huwag mo sabihin yan. Ikaw pa ba magda-down sa sarili mo? Tsaka, sa English ka lang naman nahihirapan. Hindi naman porke hindi ka magaling mag-English, ibig sabihin, hindi ka matalino. Hindi lang talaga yon ang forte mo. Magaling ka naman sa ibang bagay Sisiw nga lang sa'yo yung math subjects natin. Tila hindi tumatalabang kahit na anong gawin kong pagpapagaan sa loob ni Lara. Ilang araw nang nananatiling masama ang timplada niya. Halos hindi na nga siya makausap ng maayos dahil parang lagi siyang galit at maiksi ang pasensya. Pakiramdam ko pa pasimple niya akong iniiwasan. Lalo kasing naging madalang ang pag-uusap namin. Iniisip ko lang na problemado siya kaya mas gusto niya mapag-isa. Mas lalo namang kami nagkakamabutihan ni Marvin. Pero hindi pa rin lumalampas sa pagiging magkaibigan na relasyon namin. Hinayaan ko na lang ang sarili ko na sumabay sa agos nang hindi iniisip kung saan ako dadalhin nun. Sa tuwing nagkakasalubong kami sa school, nagpapalitan kami ng matamis ng ngiti. Hindi ko namamalayang otomatiko na pala siyang sinusundan ng mga mata ko. Sa tuwing nakikita ko siya, hindi naman yun nakaligtas kay Lara. Nagpupuyo sa kanyang dibdib ang matinding emosyong kinikimkim niya at malapit na yung sumabog. Isang hapon nang galing kami sa opisina ng Dean para tingnan na listahan ng mga nakasali sa Dean's List. Labis ang tuwa ko dahil nakasama ang pangalan ko. Ibig sabihin nun may matatanggap akong discount at mababawasan ang tuition na kailangan kong bayaran. Pareho kami nag-apply ni Lara. Pero sa kasamaang palad, wala sa listahan ng pangalan niya. Congrats ha. Nakasama ka rin pala sa Dean's List. Akala ko ba kapag mababa sa dos ang grades, hindi na qualified? Diba yung PE mo last sem 2.25 ka? Bakit nakasama ka pa rin? Dahil yun kay Dean. Tinulungan niya akong kausapin si Sir Miggs para ma-reconsider yung grades ko. Wala naman kasi akong absent tsaka kumpleto rin ang requirements ko sa kanya. Ayun, pumayag siyang gawin akong dos. Salamat talaga kay Dean. Ang laki ng nagawa niyang tulong sa akin. Favorite ka kasi nun kaya ka tinulungan. Hindi naman. Ginagawa niya lang ang trabaho niya.
Favorite ka nga nun. Halatang halata kaya. Mahilig kasi yun sa matatalino. Consistent Dean's Lister ka since first year, di ba? Kung sa iba yun na mababa ang grades o kaya problem student, baka hindi na i-entertain. Ang sungit kaya nun, pero pag ikaw ang kaharap, laging nakangiti, may favoritism talaga. Kumunot ang noo ko sa tono ni Lara. Hindi ako komportable sa mga binitiwan niyang salita. Para kasing binabaliwala niya ang lahat ng pagod at puyat ko. Pati na rin ang dugot pawis na ipinuhunan ko sa pag-aaral. Pero dahil alam kong masama ang loob niya dahil wala siya sa Dean's List, hindi ko nalang pinansin ang pasari niya. Parang hindi yata maganda ang mood mo nitong mga nakaraang araw. May pinagdadaanan ka bang hindi mo sinasabi? O baka naman masama ang loob mo sa akin? Sino ba namang hindi sasama ang loob? Kompleto naman ako sa requirements pero hindi pa rin ako nakasali. Pasado naman lahat ng grades ko. Yung isa lang yung hindi na-encode agad ng prof. Imagine, hindi ko kasalanan pero ako ang nagsasuffer. Tapos nung hiningan ko ng tulong si Lin, wala raw siyang magagawa kasi tapos na yung computation. Hindi man lang siya nagtry na tulungan ako. Naiintindihan naman kita. Paano mo ako maiintindihan? Eh ikaw, nakasali ka kasi may backer ka na tumulong sa'yo. Paano naman ang mga katulad ko na patas lang lumaban? Nagkakamali ka, Lara. Hindi ko backer si Dean. Sigurado ako na ginawa rin ni Dean yung kaya niya para makonsider yung panel ng application mo. Sadyang hindi ka lang sinuwerte. Baka may ibang plano ang Diyos para sa'yo. Plano. Tinamoy mo pa talaga ang Diyos. Okay. Sorry, Glessy, kung ikaw ang napagbubuntunan ko ng sama ng loob ko. Stress lang kasi ako masyado. Kasi hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera pang enroll next sem. Ayoko kasing tumigil sa pag-aaral. Malaking tulong sana yung discount na makukuha ko kung sakaling nakapasok ako sa Dean's List eh. Hindi ko talaga alam kung anong gagawin. Wala akong malapitan. Okay lang. Naiintindihan ko talaga ang kalagayan mo. Hayaan mo. Itatanong ko sa supervisor namin kung may bakanting posisyon sa branch namin. Ipapasok kita. Ilalakad kita sa manager namin. Huwag na, hindi na kailangan. Tara na, malilate na tayo sa klase natin. Tila nagkaroon ng mataas na pader sa pagitan namin na hindi ko kayang akite. Alam kong masama ang loob sa akin ni Lara. Pero hindi ko alam kung kailan pa yun nagsimula. Para kasing hindi naman ang Dean's List Scholarship ang tunay na pinagugatan ng lahat. Pakiramdam ko may iba pa siyang hindi sinasabi sa akin. Nangako ko sa sarili ko na kakausapin ko siya ng masinsinan para maging malinaw ang lahat sa amin. Ayoko naman magkasira kami dahil lang sa isang simpleng hindi pagkakaunawaan. Lingid sa kaalaman ko, mas marami pa palang inililihim sa akin si Lara. Ay Lara, kamusta naman ang araw mo? Kumpleto na ba dahil nakita mo ako? Wala dito si Glessy. Sa akin mo na naman siya hahanapin. Hindi naman ako tanungan ng mga nawawalang kambing. Oh, bakit para yatang ang init ng ulo mo ngayon? Sino kaaway natin ha? Tara, samahan kita. Rest baka natin yan. Wala akong kaaway. Nagsasawa lang ako sa buhay ko. Lagi na lang kasi akong extra nakikisampid sa main character na lagi na lang panalo sa buhay. Madali niya nakukuha ang gusto niya, samantalang ako kung ano-ano pang kailangan pagdaanan. Pero bigo pa rin sa huli. May kanya-kanya naman kasi tayong timeline. Hindi mo kailangan magmadali. Makukuha mo rin ang gusto mo, pero sa tamang panahon. Kaya hindi mo rin dapat kinukumpara ang sarili mo sa iba. Basta may sipag at tiyaga ka, at kung sasama mo rin ang dedikasyon, balang araw darating din ang time to shine mo. Pag nangyari yon, ikaw na ang main character. Pwede ba? Hindi ako naniniwala sa mga pakonsuelo de bobong yan. Kaya please, manahimik ka na lang. Mukhang malalim ang pinaguhugutan mo Gusto mo bang umalis na lang ako para mapag-isa ka? Hindi, huwag ka munang umalis. Mag-usap muna tayo, Marvin. Gusto mo pa rin ba si Glessy? Hindi ka pa rin ba sumusuko sa kanya? Bakit naman ako susuko? Wala pa naman siyang boyfriend. Saka lang ako susuko kapag nakakita na siya ng lalaki mag-aalaga at magmamahal sa kanya. Pero hanggat wala pa, hindi ako mawawala ng pag-asa na magustuhan din niya ako. Bakit ba kasi siya ang gusto mo? Marami namang ibang babae dyan sa tabi-tabi. Dream girl ko kasi si Glessy. Sa kanya ko nakita yung mga katangian na hinahanap ko sa isang babae na pwede kong makasama habang buhay. Bukod sa maganda at matalino pa, mabait din, masipag, approachable, at napaka-friendly.
Tapos palagi pang nakangiti. Kapag si Glessing kasama ko, nakakagaan ng pakiramdam. Parang nagiging maaliwalas kagad yung araw ko. Paano kung hindi naman pala si Glessy ang para sa'yo? Paano kung ibang babae pala na mas karapat dapat? Yung hindi ka pa aasahin at kayang suklian ang lahat ng ginagawa mo. Ano tong sinasabi mo, Lara? Hindi ka pa talaga makaramdam? Gusto kita, Marvin. Matagal na. Kaya lang naman ako pumayag na maging tulay mo kay Glessy para magkaroon ako ng pagkakataon na mapalapit sa'yo. Nagbabaka sakaling magugustuhan mo rin ako. Please, Marvin. Pwede bang ako na lang? Pero si Glessing mahal ko. Lara, patawarin mo ako. Pero hanggang kaibigan lang ang tingin ko sa'yo. Hindi na yun hihigit pa ron. Ganun ba? Wala ba talaga akong magagawa para baguhin ang nararamdaman mo? Mahirap turuan ng puso, Lara. Patawad kung hindi ko kaya suklian ang nararamdaman mo. Sadyang hindi ako lalaki nakalaan para sa'yo. Makakahanap ka pa na mas karapat dapat kaysa sa akin. Pero ikaw ang gusto ko, Marvin. Pero hindi ka ang gusto ko, Lara. Kundi si Glessy. Patawarin mo ko. Hindi ko akalaing hahantong tayo sa ganito eh. Pero Lara, sana hindi maapektuhan ng pangyayaring to ang pagkakaibigan niyo ni Glessy. Ayokong ako pa maging dahilan para magkasira kayo. Glessy, puro na lang si Glessy. Ano bang pinakain niya sa inyo at siya na lang lagi ang bukang bibig niyo? Siya na ang matalino, ang masipag, ang mabait. Siya na ang chosen one. Lahat na lang, siya na. Lara, paano ka nakakapagsalita ng ganyan kay Glessy? Akala ko ba magkaibigan kayo? Sawang-sawa na akong maging kaibigan niya dahil lagi na lang akong naiit sa puwera kapag nandyan siya. Sige, kung siya talaga ang pinipili mo, pues magsama kayong dalawa. Namayani ang matinding sama ng loob at halo-halong negatibong emosyon kay Lara. Yun ang naging mitya ng mga pangyayari sa buhay naming tatlo na hinding-hindi namin malilimutan. Pinuntahan ni Lara ang isang maliit na bahay na pinangingilagan sa kanilang barangay. Sa dulo yun ng isang tahimik na kalye. Isang matandang lalaking payat at uugod-ugod na ang mag-isang nakatira ron. Mang Tasyo? Mang Tasyo, nasa loob po ba kayo? Mang Tasyo? Sabi na, Lara. Hindi ka na dapat nagpupunta pa sa lugar na ito. Pwede mo namang ipagpabukas ang pakay mo. Kung ganun ay, alam niyo na po pala kung bakit ako nandito. Ganun na nga. Halika, pumasok ko sa loob ng bahay ko at saka tayo mag-usap. Hindi po tumalabang barang kay Glessy. Parang wala lang nangyari. Albularyo pala kasi ang lolo niya. Nasayang lang yung binigay niyo sa aking likido na inilagay ko sa pagkain niya. Alam ko na ang tungkol sa bagay na yan. Sa tingin ko'y mas mabuti na rin yung ganon para wala kang pagsisihan. Siguro naman ngayon ay ititigil mo na kagustuhan mong gumanti sa kanya. Bakit ko naman po ititigil? Hindi pa rin nababawasan ang sama ng loob ko sa kanya. Lahat na lang ng gusto ko, sa kanya napupunta. Ang barang ay hindi magmimintis kung ang taong punteriya ay nakagawa talaga ng kasalanan. May dahilan kung bakit siya nakaligtas. Inosente ang kaibigan mo, Iha. Wala na po ba talaga kayong ibang magagawang paraan? Higit na malakas na kapangyarihan ang kakailanganin kung nais mo siyang ipabarang ulit. Subalit hindi ko may papangako na tatalab yun dahil maaaring mas malakas na ang proteksyong suit niya bilang pangontra. Albularyo ka mo ang lolo niya, hindi ba? Ang pagkakatanot kapalaran ang gumagawa ng paraan upang hindi ka tuluyang maligaw ng landas. Kaya huwag mo na lamang ituloy ang binabalak mo. Kapalaran? Bakit po ba ganun, Mang Tasyo? Bakit may mga taong sadyang mahal na mahal ng Diyos? Kahit na anong pagsubok yung dumating sa kanila, madali lang nila nalalampasan. Yung hindi nga sila ipinanganak na mayaman, pero sa kanila naman lagi pumapanig ang swerte. Pati opportunities, sa kanila na lang napupunta. Tadyang magkakaiba ang kapalaran ng tao. Isa pa, hindi ka nakakasiguro na wala talaga silang ginagawa dahil hindi mo naman sila kasama 24 oras. Maaaring hindi mo lamang nakikita ang dugot pawis na ipinupuhunan nila para makuha lamang ng mga sinasabi mong oportunidad. Hawak natin ang sarili nating kapalaran, kaya hindi dapat kainggitan ng iba. Lagi mo sanang tatandaan na ang bawat desisyon mo ay magdadala sa'yo ng iba't ibang resulta at kapinsalaan. Tama na po ang maraming satsat, Mang Tasyo. Kung hindi na po tatalab ang barang kay Glessy, sa ibang tao po kaya itatalab ito? Malaking tsansa na tatalab ito kung walang suot na proteksyon ang taong yon. Kung ganun, Mang Tasyo, pwede ko po bang ibahin ang taong gusto kong ipabarang? Sigurado ka bang gusto mong ituloy ang plano mong yan? Binabalaan kitang muli.
Malaki ang magiging singil ng pangalawang pagkakataon na ito. Instrumento lamang ako. Pero ikaw ang sasalo sa lahat na magiging singil ng pambabarang. Alam ko na po yun, Mang Tasyo. Please po, pagbigyan niyo na ako. Huli na po ito. Sige, pagbibigyan kita sa huling pagkakataon. Marami pong salamat, Mang Tasyo. Kayo na lang po ang nag-iisang tao sa buhay ko na nagpapahalaga sa saloobin ko. Tumatanaw lamang ako ng utang na loob bilang pasasalamat sa pagdala mo sa akin ng mga pagkain at sa madalas mong pagbisita upang makita ang kalagayan ko. Wala po yun, Mang Tasyo. Tira lang naman po sa bahay yung mga pagkain dinadala ko sa inyo. Sayang naman po kung itatapon ko lang, kagaya ng utos ng madrasta ko. Wala lang ito sa'yo, pero malaking tulong para sa isang matandang katulad ko na mag-isa na lamang sa buhay. Hayaan mo. Gagawin kong pinapagawa mo. Dala mo bang kakailanganin? Nasa bag ko po ang picture at naisulat ko na rin po ang buo niyang pangalan at birthday sa papel. Meron din po akong nakuhang ilang hibla ng buhok. Ibigay mo sa akin ang lahat ng yan. Sana pagkatapos nito ay matutunan mo na ang leksyong dapat mong matutunan. Napapailing na lang ang matandang mambabarang na kinuha kay Lara ang mga gagamitin niya sa gagawing pambabarang. Inilagay niya ang mga yun sa isang garapong puno ng mga buhay na alupihan at sakay pinatong sa gitna ng isang altar na may mga nakasinding itim na kandila. Umusal siya ng mahabang dasal sa wikang hindi maintindihan. Tahimik lang na pinanood ni Lara si Mang Tasyo. Pagkuway tila may nagising na pagsisisi sa dibdib niya. Pero kaagad din niyang sinupil yun. Samantala, hindi na itago ni Marvin ang kanyang pagkabalisa matapos ang tagpo sa pagitan nila ni Lara. Ilang araw nang lumipas pero hindi pa rin niya alam kung paano sasabihin sa akin. Batid niya kung gaano kami kalapit ni Lara. Kaya naisip niyang maaaring hindi ko siya paniwalaan. Pero hindi lang pala yun ang labis na gumugulo sa kanyang isipan. Napapansin ko parang wala ka masyado sa sarili nitong mga nakaraang araw. Wala to. May malalim lang akong iniisip eh. Nalilito pa ako kung anong gagawin ko. Kung kailangan mo nang makikinig sa problema mo, huwag ka mahihiya magsabi sa akin ha. Oo naman. Balak ko naman talagang sabihin sa'yo eh. Bakit parang namumutla ka? Tsaka, bigla ka rin pumayat. Marvin, may sakit ka ba? Wala to. Nagpa-check up na ako sa doktor. Normal naman daw ang kalusugan ko. Dala lang siguro ng pagod. Busy kami sa OJT. Makakabawi rin ako pagtapos na kami. Sigurado kang pahinga lang talaga ang kailangan mo? Oo, sigurado ako. Hindi rin kasi ako nakakatulog na maayos itong mga nakaraang gabi. Binabangungot kasi ako eh. Anong klaseng bangungot? 3 magkakasunod na gabi na yatang nangyayari to. Sa umpisa hindi ko maalala kung anong laman ng panaginip ko. Basta sa tuwing magigising ako, napakabilis ang tibok ng puso ko. Na para bang takot na takot ako. Ilang beses nangyari yun. Kaso, wala naman akong maalala pagdating sa umaga. Pero kagabi, may nakita akong imahe sa panaginip ko na hindi ko makalimutan. Anong napanaginipan mo? Bakit takot na takot ka? Isang higanting alupihan ang napanaginipan ko. Isang higanting alupihan na nanginginain ng sariwang karne. Na nakakalat sa buong sahig ng isang kwarto. Nagkalat din ng pulang dugo at tumutulong pa sa pader at kisame. Halos bumaliktad nga ang sikmura ko eh. Dahil parang naaamoy ko talaga yung lansa ng dugo. Lalong namutla si Marvin habang inilalahad yun. Kahit ako kinilabutan sa laman ng panaginip niya. Kinutuban din ako ng hindi maganda. Bangungot nga talaga ang tawag dyan. Bakit ka naman biglang nananaginip ng ganyan? Nanonood ka ba ng extreme horror movies bago matulog? Hindi ako mahilig sa horror movies. Hindi ko nga alam kung bakit gano'n ang napapanaginipan ko eh. Tapos ilang gabi pang nauulit. Parang nagkaka-phobia na nga ako sa alupihan eh. Minsan kasi parang nai-imagine ko na may maliliit na alupihan na gumagapang sa loob ng katawan ko. Baka hindi na yan simpleng bangungot lang. Anong ibig mong sabihin? Baka binabarang ka na, Marvin. Ano? Barang? Oo, barang nga. Nakakatakot yon dahil kapag binarang ka, matinding sakit talagang mararanasan mo. Katawan kasi at isipan ang pinupuntirya nun. Naniniwala ka pala sa ganun? Albularyo ang lolo ko kaya naniniwala ako.
Ang mabuti pa, sumama ka sa akin. Dadalhin kita kay Lolo para naman... Pasensya na, Glessy. Pero hindi kasi ako naniniwala sa ganyan eh. At saka, ayoko naman sa ganitong paraan pa kami unang magkikita ng pamilya mo. Pero Marvin, Alam ko nag-aalala ka at gusto mo akong tulungan. Magpapacheck up muna ako sa ibang ospital. Bangungot lang naman ang iniinda ko eh. Malayo sa bituka. Kung wala pa rin mangyayari at hindi pa rin ako gumaling, tsaka ako lalapit sa lolo mo. ay... Sige, ikaw ang bahala. Kahit na hindi mapalagay ang loob ko, nirespeto ko pa rin ang desisyon ni Marvin. Gayunpaman sa paglipas ng mga araw, mas lalo lamang siyang lumalala. Marami ang nakapansin sa naging pagbabago ng katawan niya. Unti-unting lumalalim ang nangungusap niyang mga mata at naging humpak ang kanyang mga pisngi. Nawala ang sigla ng kanyang matikas na katawan na tila ba isang malakas na ihip lang ng hangin ay lilipa rin na siya nito hanggang sa hindi na siya pumasok sa school. Dahil sa labis na pag-aalala, nawala sa isip ko si Lara. Noon pala'y lihim na nitong pinapanood ang pagkabalisa ko na para bang isa akong nakakaliw na palabas sa TV. Doon na siguro ni Lara na nagtagumpay si Mang Tasyo sa ginawang pambabarang kay Marvin. Natupad nga ang kagustuhan niyang makaganti, pero wala siyang makapangkasiyahan sa tagumpay na yon. Isa sa mga kaibigan ni Marvin na nakapagsabi sa akin kung saan ang address ng bahay nila. Hindi ako nagpatumpik-tumpik pa at agad na pinuntahan yon. Ang ina at dalawang nakababatang kapatid ni Marvin na sumalubong sa pagdating ko. Puno ng takot at pangamba ang kanilang ekspresyon. Dala ng hindi maipaliwanag na dinaranas ng binata. Pangatlo sa 5 magkakapatid si Marvin. May sarili ng pamilya ang panganay nila, habang ang pangalawa naman ay isang nurse sa Amerika. OFW naman sa Middle East ang kanilang ama. Dahil 2 miyembro ng pamilya nila ang nasa abroad, nakaluluwag sila sa buhay. Subalit ang masaya nilang tahanan ay nababalot ngayon ng takot at lumbay. Pinapasok ako na nanay ni Marvin at saka dinala sa silid kung saan siya nakaratay. Sinabi sa akin na nanay ni Marvin na sa kahit saang ospital pa ito ipatingin, walang nakikitang negatibong resulta ang mga doktor, kaya sa huli pinapauwi na lamang sila. Halos may estatwa ako sa kinatatayuan nang muling makita si Marvin. Kaawa-awa ang itsura niya. May mga kakaibang butlig na kulay pula at itim na tumubo sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Ang ilan sa mga to ay tila pumutok at nagsimula ng maging sugat na nagnanaknak. Iyon marahil ang pinagmumulan ng kakaibang amoy na bumabalot sa buong kwarto. Napatakip ako ng bibig upang pigilan ng hikbi na nais ko mawala. Ngunit bigo ako. Mabagal na nagmulat ng mata si Marvin. Halatang nangihina siya. Pero pinilit niyang bumangon at maupo sa higaan para harapin ako. Glessy, ikaw ba yan? Ako nga, Marvin. Pasensya ka na. At matagal akong walang paramdam. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Alam ko na kung anong pinagdaanan mo. Pero Marvin, bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hinayaan mong umabot ka sa ganitong kalagayan nang hindi mo man lang nalalaman? Tahan na, Glessy. Mas lalo akong nahihirapan kapag nakikita kang umiiyak. Sorry kung hindi ko nasabi sa'yo. Natatakot kasi ako eh. Akala ko kasi bilang na ang mga araw na ilalagi ko sa mundo. Ayoko na naidamay ka pa sa pinagdadaanan ko. Bakit? Tingin mo ba mahina ako at hindi kayang harapin ang ganitong klaseng sitwasyon? Ganong klase bang babae ang akala mo sa akin? Hindi naman sa ganun, pero itong sakit ko, pakiramdam ko talaga wala nang pag-asang gumaling pa. Ayoko makita ka nasasaktan sa mga huling sandali ko. Pakiramdam ko talaga wala na akong pag-asang gumaling pa. Ayoko makita ka nasasaktan sa huling sandali ko. Ibig mo bang sabihin,
Kung hindi ko pa nahanap ang tirahan niyo, hahayaan niyo na lang na mawala ka sa mundo nang hindi ko malalaman. Hindi ko alam na napakalupit mo pala, Marvin. Nagkakamali ka, Glessy. Hayaan mo ko magpaliwanag. Tama na! Saka na lang tayo mag-usap ng masinsinan kapag nalampasan na natin to. Kung sana'y sinabi mo agad sa akin na nangyari sa'yo, di sana'y natulungan din kita makahanap agad ng paraan. Anong ibig mo sabihin, Glessy? Alam mo ba kung anong sakit ko? Sinabi ko na sa'yo nung una pa lang kung ano ang hinala ko. Hindi mo lang ako nun pinaniwalaan. Pero ngayon, siguro naman, handa ka na maniwala. Wala kang sakit, Marvin. Binabarang ka. Barang? Totoo ba talaga yun? Hindi ka pa rin ba maniniwala? Nangyayari na nga sa'yo. Ano pa bang gusto mong patunay na totoong barang, ha, Marvin? Hindi naman sa hindi ako naniniwala. Sadyang hirap lang na maunawa ng isip ko na ganun nga nangyayari sa akin. Na binabara nga ako. Pero sige, maniniwala na ako sa'yo. Kahit ano pang sabihin mo. Importanteng mapagaling ka sa lalong madaling panahon bago pa mahuli ang lahat. Dadalhin kita sa lolo ko. Sigurado akong matutulungan ka niya. Pumayag ang nanay ni Marvin na dalhin ko to sa lolo ko para mapagaling. Tila nakahanap ang ginang na munting liwanag ng pag-asa sa gitna ng makapal na kadiliman. Ipinagkatiwala niya sa akin si Marvin dahil kinailangan niya magpaiwan para bantayan ang 2 bata. Nangako naman siyang susunod agad. Umarkila kami ng sasakyan kaya madali kong nadala si Marvin sa bahay namin. Isang sulyap pa lang ni Lolo sa kanya. Napatayo na to agad at kinuha mga nakatagong gamit sa pag-aalbularyo. Mabilis niyang dinaluhan si Marvin. Habang ipinapaliwanag ko sa kanya ang lahat ng nalalaman ko tungkol sa kalagayan nito. Kaibigan mo lang pala lalaking to. Akala ko kasi nobyo mo eh. Lolo naman, hindi po ito ang tamang oras para magbiro kayo. Ano ba yan, Ambo? Saka ka na mag-usisa kapag magaling na ang nobyo ni Glessy. Huwag na po kayo manggatong la. Alam ko naman yun, Aida. Hindi ko lamang kasi maiwasang makuryoso. Dahil siya ang unang lalaking dinala sa atin ni Glessy. Hindi nga lamang para ipakilala bilang nobyo, kundi para ipaggamot. Kumusta ho kayo? Marvin de Guzman po ang pangalan ko. Pasensya na po kung sa ganitong pagkakataon po tayo nagkakilala. Nako, wala kang dapat ipag-alala, Marvin. Dahil magagawan pa natin ang paraan ng kalagayan mo. Hindi pa natin maalis ang barang. Pero, pwede naman tayong gumamit muna ng paunang lunas. Saka natin pag-usapan kung paano ito maalis ang tuluyan para mapabalik sa taong nagpabarang sa'yo. Medyo magiging masakit ang ilan sa proseso. Kaya tiisin mo lang muna, iho, ha? Para naman ito sa kabutihan mo eh. Sinimulan na nga ni Lolo ang kanyang panggagamot. Saglit ako natigilan habang pinapanood ko ang ginagawa niya. Matagal ko na rin kasing hindi nakita ang panggagamot ni Lolo. Kaya parang naninibago ako. Bahagyang kumalat ang usok mula sa tuyong dahon ng sambong na sinindihan ni Lolo. Ginagamit niya yun upang gawing malinis ang mga elementong nagkalat sa paligid. Pagkatapos nun ay saka pa lamang siya nagsimula sa kanyang ritual. Ang mga salitang Latin na binibigkas niya ay may kakaibang ugong at ritmo. Natulala ako at napako ang mga mata kay Marvin na nakahiga sa isang papag. Nakapikit siya at mukhang nakatulog. Ngunit bakas pa rin sa kanyang mukhang sakit na iniinda. Basa ng butil-butil ng pawis ang kanyang noo at napapabiling-biling siya sa kinahihigaan. Habang tinititigan ko siya, parang may naaaninag akong maliliit na anino na kung anong mahabang insekto na gumagapang sa buo niyang katawan. Sa tingin ko, mga alupihan yun. Base sa laman ng mga panaginip ni Marvin. Naglaho silang lahat sa paningin ko nang bigla akong kumurap. 1 oras ang itinagal ng panggagamot ni Lolo.
Pero mabilis lang na lumipas ang bawat minuto. Namalayan ko na lang na ibinaba ni Lolo ang mga hawak para magpunas ng pawis sa noo. Kaagad ko siyang nilapitan para umagapay sa kanya. Nagsulyapan ko si Marvin. Payapa na ang kanyang ekspresyon. Ayos lang po ba kayo, Lo? Ayos lang ako, Apo. Napagod lamang ako sa ginawa kong panggagamot. Matanda na nga lang talaga ako. At hindi na kasing lakas ng dati. Sorry po, Lo. Alam ko na ngang hindi na malakas ang kalusugan niyo pero binigyan ko pa kayo ng ganitong klaseng problema. Wala ito, Apo. Pahinga lamang ang kailangan ko at makakabawi rin ako kagad ng lakas. Hintayin muna natin magising ang kaibigan mo, ha? Saka ko ipapaliwanag ang susunod na gagawin. Hindi naman nagtagal at nagkamalay din si Marvin. Hindi siya makapaniwalang nagawa nga siyang gamutin ni Lolo. Bumalik na ang kanyang lakas. Pati ang mga butlig sa kanyang katawan ay halos naglaho na. Habang ang mga sugat naman ay nagsisimula na rin gumaling. Totoo ang isa talaga kayong magaling na albularyo. Nagawa niyo po akong pagalingin. Maraming salamat po, Lolo Ambo. Huwag ka muna masyado magpakasaya, iho. Dahil hindi ka patuloy nakakalaya sa impluensya ng barang sa'yo. Ano pong dapat kong gawin, Lolo Ambo? Kailangan mo muna makilala kung sino nagpabarang sa'yo at pilitin siyang bawiin ang ginawa niya. Hindi yun magiging madali. Dahil kapag binawi ang barang, doble ang magiging balik sa kanya. Hindi biro yun. Isang bagay pa pala ang pinagtataka ko. Parang pamilyar sa akin ang aura ng itinamahik ang ginamit sa'yo parang nakita ko na ito Tama! Kung sino man ang taong nagpabarang sa'yo, ang siyang nagpabarang din kay Glecy noon. Nagimbal ako sa narinig. Ang pangyayaring akala ko tapos na ay may karugtong pa pala. Labis ang pagkabigla ni Marvin. Nang malaman muntik ko ring maranasan ang dinanas niya. Sumeryoso siya, tinitigan ako sa mga mata. Parang may gusto siyang sabihin sa akin. Pero nag-aalinlangan pa rin siya. Ibig sabihin ay isang tao lamang nagpabarang sa inyong dalawa. Matagal ko na pinag-iisipan ng tungkol sa nangyari sa iyo, Apo. Sa palagay ko may kailangan kang malaman. Makakatulong dito kay Marvin, kaya mabuti pang sabihin ko na. Isang taong malapit sa inyong dalawa. Siya ang dapat niyong harapin upang mabawi ang barang. Mukhang may ideya na po ako kung sinong may gawa. May ipagtatapat sana ako sa Glecy. Isinalaysay ni Marvin ang mga nangyari sa pagitan nila ni Lara. Pati na rin ang mga hinala niya rito. Noong una hindi ako makapaniwala. Pero unti-unti ko napagtagni-tagni ang mga palatandaang naipon sa likod ng isip ko. May gusto pala si Lara kay Marvin. Hindi ako makapaniwalang hindi ko agad naisip yun. Dahil sa tuwing siya ang laman ng usapin namin, nag-iiba ang ugali ni Lara. Nagkakaroon ng dobleng kahulugan ng salita niya. Pabago-bago rin ang kanyang emosyon. Dahil pala yun sa kinikimkim niyang lihim na pagtingin kay Marvin. Kaya pala parang nagsimulang magbago ang samahan namin simula nang magpakita ng interes sa akin si Marvin. Nagseselos pala siya at naiinggit sa atensyong ibinibigay nito sa akin. Parang gusto kong maiyak ng mga sandaling yun. Hindi ko akalaing magagawa ni Lara ang mga nagawa niya. Para akong lalamunin ng matinding sama ng loob. Pinilit ko lang kontrolin ang emosyon ko. Dahil may problema pa kaming kailangan solusyonan. Nagkasundo kami ni Marvin sa dapat naming gawin. Kailangan pa niya ng sapat na pahinga kaya hindi ako pumayag na samahan niya ako. Nagpa siya akong makipagkita ng mag-isa kay Lara. Dahil panahon na rin para makapag-usap kami ng masinsinan. Ayaw sanang pumayag ni Lola, pati na rin ni Marvin, dahil baka raw mapahamak ako. Pero nang magsalita si Lolo, pumayag na rin sila. Huwag kayong mag-alala. Hindi masamang tao ang kaibigan ni Glecy. Nakagawa lamang siya ng isang malaking pagkakamali na dapat din niyang pagbayaran. Kahit na puno ng negatibong emosyon ang barang na ginawa sa inyong dalawa, wala yung intensyon na bawiin ang buhay niyo. At saka, mas malakas na ang proteksyong suot ni Glecy ngayon. Hindi siya basta tatabla lang kahit anumang sumpa, kulam o barang.
Hindi ko na ipinagpabukas pa ang pagpunta kina Lara. Ilang beses na ako nakapunta sa bahay nila nung nasa high school pa lang kami. Kaya naman kabisado ko pa ang address. Dapit hapon na makarating ako sa kanila. Ang posturadang madrasta ni Lara nagbukas ng pinto sa akin. Sinabi ko sa kanya ang pakay ko at agad niyang tinawag si Lara. Walang bahid ng pagkagulat sa mukha ni Lara na makita ko. Tila alam na niyang darating ako. Malamig ang ekspresyong pinasunod niya ako sa bakanting lote sa likod ng kanilang bahay. At sa kanya ako hinarap. Bakit ka nagpunta rito? Anong kailangan mo sa akin? Bakit, Lara? Bakit nagawa mo kaming ipabarang ni Marvin nang wala naman kaming ginagawang masama sa'yo? Dahil yan sa'yo, Glessy. Ikaw ang may kasalanan ng lahat. Mang-aagaw ka kasi. Lahat na lang inagaw mo sa akin. Anong pinagsasabi mo? Wala akong inagaw sa'yo! Meron. Dahil ikaw ang malas sa buhay ko. Simula na maging kaibigan kita, nagkanda leche-leche ng lahat sa buhay ko. Ang pamilya ko, ang pag-aaral ko, ang opportunities na dapat para sa akin, pati si Marvin. Lahat yon inagaw mo sa akin, Glessy. Wala akong inagaw sa'yo! Bakit mo sa akin sinisisi ang mga bagay na wala naman akong kinalaman? Ako ba ang nanghimasok sa pamilya mo? Ako ba ang hindi nag-aral ng mabuti? Ako ba ang walang sapat na kakayahan at walang kusang baguhin ang sarili? Sabihin mo nga! Bakit sa akin mo sinisisi yan? Dahil kung wala ka, sa akin dapat mapupunta ang lahat ng sayo. Akin naman dapat yun eh. Sawang-sawa na akong mabuhay sa anino mo, Glessy. Pati ba naman si Marvin? Wala ka nang tinira kahit ano para sa akin. Naririnig mo bang sinasabi mo? Kahit wala ako, kung hindi para sa'yo ang isang bagay, hindi yon basta-basta lang mapupunta sa'yo. Lalo na, kung wala ka namang ibang ginagawa, kundi ang gumawa ng gumawa. Aminin mo na lang kasi, na nilamon ka na ng inggit mo. Oo, naiinggit nga ako sa'yo. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit ako yung buhay pa ang mga magulang, pero hindi ko naman maramdaman ang pagmamahal nila. Hindi ko rin maintindihan kung bakit walang kahirap-hirap sa'yo ang mga bagay na gusto kong gawin. Bakit pati ang lalaking gusto ko, ikaw lang ang nakikita. Kami naman ang unang nagkakilala. Pero ikaw ang minahal niya. Nahihirapan akong tanggapin yon, Glessy. Tama na, Lara. Walang kwenta ang usapan natin. Hindi rin yun ang ipinunta ko rito. Bawiin mo na ang barang kay Marvin! Ano naman ang mapapala ako kung gagawin ko yon? Aray! Tawan mo nga ang braso ko! Bawiin mo na, Lara! Aray, bitaw sabi eh. Oo na. Babawiin ko na. Sasamahan kita sa mambabarang na ginamit mo. Hindi na kailangan. Hindi ko hinihingi ang permiso mo. Fine. Sumama ka kung yan ang gusto mo. 3 kalye ang nilakad namin para marating ang bahay ng mambabarang. Nagulat pa ako nang makitang nakatayo ito sa labas ng pinto na para bang hinihintay kami. Tumango ito sa amin at saka nagpatiuna sa loob ng bahay nito. Tahimik kaming sumunod ni Lara. Nais mo na bang bawiin ang barang? Opo, Mang Tasyo. Pakiusap po, bawiin nyo na. Sinabi ko na sa'yong doble magiging single sa'yo, hindi ba? Ilang taon ng matinding kamalasan ang mararanasan mo. Desidido ka pa rin bang bawiin ito? Ilang segundong hindi nakasagot si Lara. Kaya akala ko hindi niya tutuparin ang sinabi niya. Mabuti na lang at nagkamali ako. Opo, Mang Tasyo. Buo na po ang desisyon ko. Bawiin nyo na ang barang nyo kay Marvin. Sige, Iha. Ipinapangako ko simula bukas. Mawawala na ng tuluyan ang lahat ng epekto ng kapangyarihang ginamit ko sa inyo ng nobyo mo. Marami pong salamat. Hindi ko na itinama pa ang sinabi niyang nobyo ko si Marvin. Ang tanging gusto ko lang kasi makaalis na sa lugar na yun. Pagka-uwi ko, ikinuwento ko kina Marvin ang lahat ng mga nangyari. Napapailing na lang sina lolo at lola sa narinig. Habang si Marvin naman ay nanatiling tahimik. Masakit para sa akin na nasira ang pagkakaibigan namin ni Lara.
Pero hindi ko siya magawang patawarin dahil wala pa akong nakikitang pagsisisi sa mga nagawa niya. Hindi na kami nagpapansinan sa school. Lagi ko siyang nakikitang tulala at parang wala sa sarili. Hindi ko pa rin maiwasan na mag-alala para sa kanya. Akala ko nararanasan na nga ni Lara ang mga kamalasang sinabi ng matandang mambabara. Pero nagkamali pala ako. Isang buwan na ang nakalipas nang bigla kong pinuntahan ni Lara. Ipinagtapat niya sa akin ang lahat ng mga nagawa niyang kasalanan sa amin ni Marvin. At saka taus-pusong humingi ng tawad. Ipinagtapat din niya ang naging kaugnayan niya kay Mang Tasyo, pati ang mga huling salita nito bago ito binawian ng buhay. Ayon kay Lara, 1 linggo matapos niyang bawiin ng pambabara, pinuntahan niya si Mang Tasyo para maghatid ng pagkain. Pero naabutan niya itong naghihingalo. Mang Tasyo, ano pong nangyayari sa inyo? Mabuti naman at naabutan mo pa akong humihinga. Nang sa gayon ay masabi ko sa iyo mga kailangan kong sabihin. Huwag niyo na pong piliting magsalita. Tatawag po ako ng ambulansya. Hindi na kailangan. Wala nang magagawa pang doktor sa kalagayan ko. Makinig ka na lamang sa ihahabilin ko. Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Maraming salamat sa iyo. At kahit papano'y naging masaya ang mga huling araw ko sa mundong ito. Mabuti kang bata, Lara. Yun nga lang, nadadala ka sa mga emosyong sinasarili mo. Hindi masamang mainggit. Nasa iyo kung gagamitin mo ito bilang inspirasyon. O para makapanakit ng ibang tao. Sana sa susunod, gamitin mo na ito para paghusayin mo ang sarili mo. May naiwan akong kahon sa ibabaw ng malaking cabinet sa kabilang kwarto. Para sa iyong laman nun. Ikaw nang bahala sa lahat. Nalaman na ni Lara ang tunay na nangyari dahil sa sulat sa loob ng kahong iniwan ito sa kanya. Si Mang Tasyo palang sumalo ng karmang dapat sana kay Lara mapupunta. Kasama ng sulat na naiwan kay Lara ay ilang makakapal na bungkus ng pera at ilang ektaryang lupa na pag-aari nito. Lahat yun ay nakapangalan na kay Lara bilang pasasalamat sa ilang taong tulong at pag-aalaga. Nalaman din ni Lara na matagal na silang gustong dalhin ng kanilang ina sa Canada. Pero inilihim yun na kanilang ama dahil gusto pa nitong perahan ng dating asawa. Labis na pagsisisi ang naramdaman ni Lara. Halos lamunin na siya ng konsensya dahil sa iba pa ang nagbayad sa mga nagawa niyang pagkakamali. Kaya naman nagpasya siyang harapin na rin ang mga to. Nais niyang humingi ng tawad sa mga taong nasaktan niya. Pareho kami ni Marvin. Napatawad na si Lara. Masakit pa rin sa akin na nawalan ako ng isang kaibigan. Pero hindi pa ako handang muling tanggapin siya sa buhay ko. Labis ako humanga kay Marvin. Dahil kahit siya ang higit na nagdusa sa mga nangyari, wala akong narinig sa kanyang kahit ano. Kailanman hindi siya nagsalita ng masama kay Lara. Napakalawak ng pasensya at pangunawa niya. 3 taon na ang nakalipas simula nang mag-migrate si Lara kasama ang mga kapatid niya sa Canada. Binahagian pa niya kami ng mga iniwan sa kanya ni Mang Tasyo. Nalaman namin ginawa niya yon pagkatapos niyang umalis. Kaya hindi na namin yun naibalik sa kanya. Paminsan-minsan nakakausap pa namin siya ni Marvin sa video call para magkumustahan. Masaya na siya sa bagong buhay niya doon. Isa na akong ganap na guro na kumukuha ng masteral habang si Marvin ay naghahanda sa pagbubukas ng sarili niyang coffee shop. Pareho naming naabot ang mga pinapangarap naming trabaho pero hindi pa rin nagtatapos ang lahat.
naghahanda naman kaming bumuo ng mga panibagong pangarap na aabutin namin na magkasama. Wakas,